Ngayon ay mapapanood mo ang isa sa mga pinakamakapangyarihang video, pinakanakapagbabago at pinakapinagpala na aming ibinahagi sa channel na ito, at hindi ko ito sinasabi ng basta-basta dahil ngayon ay hindi tayo mananalangin gamit ang iisang salmo lamang o uulitin ang isang magandang parirala. Ngayon, mananalangin ka gamit ang 3 sa mga pinakamakapangyarihang salmo, pinakamadalas sipiin at pinakamalalim sa buong Biblia. At kung bubuksan mo ang iyong puso ng totoo, kung bibigkasin mo ang mga ito ng may pananampalataya at hindi lamang sa bibig, may magbabago, may masisira, may mapapalaya sa loob mo. Dahil malapit mo ng pagsamahin sa iisang panalangin ang 3 walang hanggang pangako ng Diyos. Ang Salmo 23 na nagpapatahan sa sugatang kaluluwa at nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ang Salmo 33 na nagpapatunay na ang Diyos ang may control kahit na tila wala sa lugar ang lahat. At ang Salmo 91, ang pinakaligtas na kanlungan, ang kanlungan ng kataas-taasan, ang hindi nakikitang kalasag ng mga nagtitiwala. Hindi ito nagkataon lamang. Hindi ka napunta sa video na ito ng walang dahilan. Hindi mo ito natagpuan ng aksidente. May nais sabihin sa iyo ang langit at nais niya itong gawin ngayon sa sandaling ito, sa pagsisimula pa lamang ng iyong araw. Sa panahong pinakakailangan mong muling madama ang presensya ng Diyos. Marahil ay nagising ka na may pusong balisa, marahil ay hindi ka nakatulog ng maayos kagabi, o marahil ay gumising ka na may mga iniisip na takot, ng pag-aalinlangan, ng pagod. At kahit walang nakakakita, kahit lumabas ka ng bahay na may ngiti, sa loob mo ay naghahanap ka ng isang salita, isang sagot, isang ginhawa. Kaya pakinggan mo ito. Ngayon, sisimulan mo ang iyong araw bilang isang tunay na anak ng Diyos, hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang taong puno ng pananampalataya. Dahil ang 3 salmong ito ay higit pa sa mga talata. Sila ay mga sandata, mga kalasag, ay mga pangakong sumuporta sa mga henerasyon at ngayon kaya kanilang suportahan. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong humiling sa iyo ng isang napakahalagang bagay. Kung minsan ka nang nanalangin gamit ang isa sa mga salmong ito at naramdaman mong sinagot ka ng Diyos, ibahagi mo ito sa mga komento. Ang iyong patotoo ay maaaring maging pananampalataya na kailangan ng iba. At kung ngayon ay dumaranas ka ng pagsubok, kung ikaw ay nananalangin na may luha, may pagod, na may tahimik na kaluluwa, magsulat ka rin, sumulat ka mula sa puso. Halimbawa, ngayon, bumabangon ako sa ilalim ng proteksyon ng kataas-taasan. Walang magkukulang sa akin dahil ang Panginoon ang aking pastol. Nagtitiwala ako sa plano ng Diyos kahit hindi ko ito naiintindihan. Bukod dito, inaanyayahan na kita ngayon na i-like ang video na ito. Oo, i-like mo. Hindi lang dahil gusto mo, kundi dahil tinatatakan mo ang panalangin ito ng isang gawa ng pananampalataya. Dahil kapag sinusuportahan mo ang nilalamang ito, nakakatulong kang maabot ng salitang ito ang mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asa. At oo, maniwala ka, may maraming kaluluwa sa labas na ngayon mismo ay nagmamakaawa para sa isang tanda, at ang video na ito ay maaaring maging tanda na iyon kung ikaw din ay tutulong na ibahagi ito. Dito sa araw-araw na panalangin, hindi kami isang ordinaryong komunidad. Dito kami bumabangon ng maaga, hindi dahil sa rutina, kundi dahil sa paninindigan. Dahil alam namin na ang mga unang minuto ng araw ang nagtatakda ng takbo ng buong araw. At kung sisimulan mo ang iyong araw sa salita ng Diyos, tatapusin mo ito sa tagumpay. Kaya huminga ka ng malalim, buksan mo ang iyong kaluluwa at maghanda kang manalangin na matagal mo nang hindi ginagawa. Hindi ito magiging isa pang ordinaryong araw. Ngayon, lalakad ka na dala ang Salmo 23 sa iyong kaluluwa, ang 33 sa isipan at 71 bilang kalasag, at iyan ang magpapabago sa lahat.
May mga umaga na hindi maipaliwanag sa salita, mga umaga na kung saan gumagalaw ang katawan, ngunit naiiwan ang kaluluwa, mga umaga na kahit sumikat na ang araw, pakiramdam mo ay nasa dilim ka pa rin, nagigising ka, ngunit hindi ka talaga gising, binubuksan mo ang iyong mga mata, ngunit wala kang nakikitang liwanag, bumabangon ka, ngunit ang bigat na dala mo sa loob ay napakalaki na halos hindi ka makalakad ng tuwid. At hindi lahat ng araw ay nagsisimula sa isang ngiti. Minsan, ang unang nararamdaman ay pagkabalisa, isang buhol sa sikmura, isang pag-iisip na hindi nawawala, isang takot na pumasok sa dibdib at hindi bumibitaw. Marahil ay dumaranas ka ng isang mahirap na sitwasyon na walang nakakaintindi, isang krisis sa pananalapi, isang masakit na paghihiwalay, isang pagkakanulo na nananatiling masakit, isang medikal na diagnosis, isang pagluluksa na hindi nagsasara, isang pintuan na hindi bumubukas, isang pananampalataya na tila namamatay unti-unti araw-araw. At habang ang iba ay nagpapatuloy sa kanilang buhay na parang walang nangyari, ikaw ay nakikipaglaban sa loob mo na walang nakakakita. Nakikipag-usap ka sa mga tao. Pero matagal na mula noong huli kang nakipag-usap ng totoo sa iyong sarili at lalo na sa Diyos. May mga pag-iisip na paulit-ulit na bumabalik. Paano kung hindi ko magawa? Paano kung hindi magbago ang sitwasyong ito? Paano kung hindi na ako pinakikinggan ng Diyos? At kung kailangan kong magpatuloy ng ganito, mag-isa, pagod, walang saysay. Ang puso ay nagsisimulang mapuno ng mga pag-aalinlangan. Napupuno ng ingay ang isipan at ang kaluluwa na dati nagniningas ay nagsisimulang unti-unting mamatay. At ang pinakamasama sa lahat ay kapag nagising ka, ilang segundo lamang pagkatapos, buksan ang mga mata, lahat ng iyon ay bumabalik. Ang parehong problema, ang parehong pasanin, ang parehong pakiramdam ng kawalan at nagtatanong ka sa iyong sarili, isa na namang ganitong araw, isa na namang rutina, isa na namang laban na parang mabubuhay ka sa automatikong piloto, na parang normal na lang ang sakit, na parang ang kalungkutan ay bahagi na ng almusal. At nang hindi mo namamalayan, hinahayaan mong pamunuan ng takot ang iyong mga hakbang. Hinahayaan mong diktahan ng pagkabalisa ang iyong agenda. Hinahayaan mong patayin ng pag-aalinlangan ang iyong pananampalataya. Ngunit pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Iyan ay hindi ang disenyo ng Diyos para sa iyo. Iyan ay hindi ang plano na isinulat ng langit para sa iyong mga umaga. Hindi ka nilikha upang mabuhay na bilanggo sa mga panloob na anino. Hindi ka isinilang upang simulan ang araw na nakayuko ang ulo at bigo ang puso. Hindi. Inisip ka ng Diyos na lumakad sa kalayaan upang magising na may layunin, upang mabuhay na may pananampalataya kahit sa gitna ng disyerto, upang tumingala sa langit at malaman na kahit na gumuho ang lahat sa iyong paligid, siya pa rin ang may kontrol. Kaya't nandito tayo ngayon, kaya't umiiral ang panalangin ito dahil may kailangang magpaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, na hindi pa huli ang lahat, na mayroon pa ring salita na maaaring muling pag-alabin ang iyong kaluluwa. At ang salitang iyon ay nasa 3 salmo na idedeklara mo ngayon. Dahil kung mayroong anumang maaaring sumira sa hindi nakikitang tanikalang ito na iyong dala, hindi ito payo ng tao, ito ang salita ng Diyos, buhay at mabisa. At ngayon, ang Salmo 23, 33 at 91 ay higit pa sa mga talata. Sila ay magiging gamot, magiging gabay, magiging simula ng iyong paggaling. At kapag tila wala ng mga salitang makapag-aaliw, kapag pakiramdam mo ay malapit ka ng sumuko, doon nagsasalita ang Diyos. Nagsasalita siya ng may katotohanan, nagsasalita ng may kapangyarihan, nagsasalita ng may lambing na tumatagos sa kaluluwa. At hindi niya ito ginagawa sa pamamagitan ng isang hungkag na pangako
o sa pamamagitan ng mga nakasisiglang parirala na nawawala sa hangin. Nagsasalita ang Diyos sa kanyang walang hanggang salita, buhay, makapangyarihan, matalas tulad ng espada, matamis tulad ng balsamo, matatag tulad ng bato. At ngayon, siya'y nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng 3 banal na salmo, 3 haligi, 3 direktang sagot sa iyong pinagdadaanan. Ang Salmo 23, ginagabayan ka ng Diyos kapag ikaw ay naliligaw. Ang Panginoon ang aking pastol, walang magkukulang sa akin. Kapag tila wala sa lugar ang lahat, kapag hindi mo alam kung aling daan ang tatahakin, kapag nauubos na ang iyong lakas, at pakiramdam mo'y walang nakakaintindi sa iyo, nagpapakita ang Diyos bilang pastol, hindi bilang hukom, hindi bilang berdugo, hindi bilang isang malayong nilalang, kundi bilang siyang gumagabay sa iyo, nag-aalaga, nagpapakain, nag-iingat. Sinasabi niya sa iyo, alam ko kung saan ka naglalakad, alam ko ang mga sugat na hindi mo sinabi, alam ko ang nawala sa iyo, ngunit kung hahayaan mo akong gabayan ka, wala kang kakailanganin. At ang wala na iyon ay hindi maliit na bagay. Kasama sa wala na iyon ang kapayapaan, probisyon, pahinga, aliw, gabay, pag-asa. Sa mga luntiang pastulan, pababayaan niya akong magpahinga. Sa tabi ng mga tahimik na batis, ako'y kanyang aakayin. Naiintindihan mo ba? Hindi lamang ito paglalakad, ito ay pagpapahinga. Hindi lamang ito pag-usad, ito ay pagiging binuo muli. Hindi nais ng Diyos na mabuhay ka, na tumatakbo sa buhay. Laging pagod, laging naghahanap sa kung ano ang nasa kanya na. Gusto niyang lumakad ka sa kanyang ritmo, magpahinga ka sa kanyang presensya. Gabayan ka ng kanyang tinig, hindi ng ingay ng iyong mga takot. At kahit dumaan ka sa libis ng lilim ng kamatayan, siya ay sasa iyo. Ang kanyang tungkod at kanyang pamalo ay magbibigay sa iyo ng lakas. Iyon ay hindi tula, iyon ay isang pangakong tinatakan ng Diyos. At ngayon para sa iyo ang pangakong iyan. Diyos, ang Salmo 33, ang Diyos pa rin ang may kontrol kapag tila nanginginig ang lahat. Pinipigilan ng Panginoon ang mga plano ng mga bansa, ngunit ang kanyang payo ay nananatili magpakailanman. Naramdaman mo na ba na ang mundo ay baliktad, na ang mga balita ay nagdudulot lamang ng pagkabalisa, na ang mga makapangyarihan ay tila naghahari habang ang mga matuwid ay nagdurusa sa katahimikan? Ang Salmo 33 ay dumarating na parang sigaw mula sa langit sa gitna ng kaguluhan at nagdedeklara, hindi nawalan ng kontrol ang Diyos ni sa kasaysayan, ni sa iyong bansa, ni sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nilikha ang mga langit at ang lahat ng hukbo nila sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Naintindihan mo ba, lahat ng umiiral ay nilikha sa pamamagitan ng kanyang tinig. Kung gayon, anong problema mo ang makakatakas sa kanyang kapangyarihan? Nakikita niya mula sa langit, pinagmamasdan ang buong sangkatauhan. Nakikita niya ang iyong pakikibaka. Nakikita niya ang iyong lihim na pananampalataya. Nakikita ang iyong tahimik na panalangin at hindi siya nagwawalang bahala. Ang mata ng Panginoon ay nasa mga natatakot sa Kanya, sa mga umaasa sa Kanyang awa. Oo, nakikita Kanya. Nasa Kanyang paningin ka ng Kanyang habag at kahit nabigo ang iyong mga plano, hindi nagbago ang Kanyang layunin. Alam niya kung paano ituwid ang baluktot, kung paano baguhin ang tila na wala, kung paano magbukas ng daan kung saan wala ng iba pang makakagawa. At kung sa araw na ito ay pakiramdam mo ay wala ka ng lakas upang magpatuloy, pakinggan mo ito, ang aming kaluluwa ay naghihintay sa Panginoon. Siya ang aming tulong at aming kalasag. Hindi ka walang depensa, hindi ka nakalantad. Kinukupkop ka ng Diyos, pinoprotektahan ka niya at sinusuportahan. Ang Salmo 91, ang Diyos ay nag-iingat sa iyo kapag nararamdaman mong ikaw ay nasa panganib.
Ang naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay mananahan sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. Ang salmong ito ay higit pa sa isang teksto. Ito ay isang espiritual na kuta. Ito ay isang hindi nakikitang pader na hindi kayang lampasan ng kaaway. Ito ay isang pangako para sa mga nabubuhay sa gitna ng panganib, ng karamdaman, ng panloob na digmaan. Sinasabi ng Diyos, 1,000 ang mabubuwal sa iyong tabi at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ka maaabot. Hindi niya ipinangangako na walang magiging labanan, ngunit ipinangangako niya na hindi ka matatalo. Sa kanyang mga pakpak, ika'y kanyang kukupkupin at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ika'y magiging ligtas, kalasag at panangga ang kanyang katotohanan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito na sa gitna ng madilim na gabi, mayroong isang lihim na lugar, isang espasyo kung saan makakapagpahinga ang iyong kaluluwa, isang tunay na kanlungan sa gitna ng kaguluhan. At kahit na may mga sigaw sa labas, kung may mga diagnosis, kung may mga banta, kung may mga pagtataksil, maaari kang manirahan sa kanlungan ng kataas-taasan, hindi bilang bisita, manirahan, mabuhay, manatili. Hindi ka matatakot sa sindak ng gabi, ni sa palasong lumilipad sa araw, ni sa salot, ni sa peste, ni sa lihim na kaaway, ni sa masakit na salita, ni sa madilim na pag-iisip. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, ligtas ako. Ikaw ang aking kanlungan, aking kastilyo, aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Ama, idinedeklara ko na 1,000 ang mabubuwal sa aking tabi at 10,000 sa aking kanan, ngunit hindi ito aabot sa akin. Naway magkampo ang iyong mga anghel sa aking paligid at buhatin ako sa kanilang mga kamay, na kahit lumakad ako sa mga lugar na hindi tiyak, hinding-hindi ako mag-iisa. Dahil ikaw, Panginoon, ay nangakong kasama kita sa dalamhati, iligtas ako, luwalhatiin ako, at punuin ako ng buhay. Kaya, sa araw na ito na nagsisimula bago ako humakbang palabas ng bahay, lumuluhod ako sa aking kalooban, nagpapatira pa sa kaibuturan ng aking kaluluwa, at iniaalay ko sa iyo ang lahat, bawat pag-iisip, bawat desisyon, bawat hakbang, bawat salita, bawat pagkikita. Dahil kung wala ka, ayaw kong sumulong. Dahil kung wala ka, walang tagumpay. Dahil kung wala ka, walang saysay. Ngayon, idinedeklara ko ito ng malakas, ng may katatagan, ng may pananampalataya. Ang Panginoon ang aking pastol, ang Panginoon ang aking kalasag, ang Panginoon ang aking walang hanggang hari, at sa kanyang kalooban natatagpuan ko ang kapayapaan. Salamat, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin mag-isa. Salamat sa pagpapaalala sa akin na mayroon pang mga buhay na pangako. Salamat sa 3 salmong ito na ngayon ay nagpoprotekta, gumagabay at nagbibigay sa akin ng pag-asa. At salamat din sa komunidad na ito ng panalangin para sa bawat kapatid na lalaki at babae na ngayon ay nananalangin kasama ko. Pagpalain mo sila, itaas mo sila, sagutin mo sila, at hayaan mo kaming maglakad ng sama-sama sa ilalim ng iyong salita, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumusta, mahal na kapatid? Mahal na kapatid, kung nakarating ka hanggang dito, hanggang sa huling puntong ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi ko sinasabi sa lahat. Ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay hindi basta-basta. Marami ang nagsimula sa panalangin ito. Marami ang nagpi-play sa video. Marami ang nakinig ng ilang segundo, ngunit tanging ang mga tunay na nagugutom sa Diyos, tanging ang mga tunay na nauuhaw sa Kanyang presensya ang nananatili hanggang sa huling segundo. At isa ka sa kanila. Malaki ang sinasabi niyan tungkol sa iyo. Sinasabi nito na hindi ka nandito dahil sa emosyon. Sinasabi nito na hindi ka naghahanap ng mga walang laman na salita o mga pangako ng tao.
Sinasabi nito na mayroong isang bagay sa iyo na patuloy na naniniwala na kahit pagod ka na, patuloy kang umaasa, na kahit umiyak ka na, patuloy kang nananalangin, na kahit nasabihin sa iyo ng mundo na sumuko ka na, nananatili kang nakaluhod, ngunit taas noo ang Espiritu. At dahil diyan, gusto kitang pagpalain ngayon sa buong puso ko, sa buong pananampalataya ko, sa buong kaluluwa ko. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang makarating dito, alam ko kung ano ang kahulugan ng manalangin na may sirang puso. At kahit gayon ay bigkasin, ang Panginoon ang aking pastol. Alam ko kung ano ang kahulugan ng makaramdam ng takot at kahit gayon ay magdeklara, kinukupkop ako ng kataas-taasan. Alam ko kung ano ang kahulugan ng walang makita at kahit gayon ay magtiwala, ang Diyos ang may kontrol. Kaya ngayon, pinagpapala kita. Pinagpapala kita sa ngalan ni Hesukristo. Pinagpapala kita ng tunay na kapayapaan, ng malalim na kapahingahan, ng banal na direksyon, ng sobrenatural na proteksyon. Pinagpapala kita ng isang naiibang umaga, ng isang bagong araw, ng isang malinis na isipan, ng isang pinalakas na puso. At pinagpapala kita upang hindi mo makalimutan kailanman ang iyong ipinanalangin ngayon dahil hindi ito isang simpleng pag-uulit ng mga salmo, ito ay isang espiritual na digmaan na iyong ipinanalo sa pagdeklara ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Kaya't inaanyayahan kitang huwag umalis nang hindi nag-iiwan ng iyong marka. Oo, iwanan mo ang iyong marka sa banal na lugar na ito. Isulat sa mga komento ang isang pariralang nagbubuod sa iyong naranasan ngayon. Maaari kang maglagay ng tulad ng ngayon ay lumakad ako na dala ang Salmo 23 sa aking kaluluwa, ang 33 sa isipan at ang 91 bilang kalasag. Ang aking kaluluwa ay nagpapahinga sa ilalim ng anino ng kataas-taasan. Sinisimulan ko ang araw na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Isulat mo ito. Dahil sa pagsusulat nito, pinagtitibay mo ito, tinatatakan mo ito, ibinabahagi mo ito sa iba at ang komunidad na ito ay napapalakas ng iyong salita. Bukod dito, kung hindi mo pa ito nagagawa, mag-like ka sa video ngayon din. Hindi ito isang hungkag na kilos, ito ay isang gawa ng pananampalataya. Ito ay isang paraan ng pagsasabi, narito ako, narito ako. Naantig ng panalangin ito ang aking kaluluwa. At kapag ginawa mo iyan, mas malayo ang mararating ng video. Dahil hindi lang pinagpapala ng Diyos ang nakikinig, pinagpapala niya ang nagbabahagi ng kanyang salita. At kung bago ka dito, mag-subscribe ka ngayon din sa araw-araw na panalangin. Ang channel na ito ay hindi lamang isang libangan, ito ay isang kanlungan. Ito ay isang espiritual na pamilya. Dito tayo nananalangin tuwing umaga. Dito tayo bumabangon na ang salita ang ating sandata. Dito, hindi natin sinisimulan ang araw na tumatakbo, kundi may kalmadong puso at mataas na pananampalataya. I-on ang kampanilya upang hindi ka makaligtaan ng anumang panalangin dahil bawat araw ay iba, bawat araw ay may sariling laban at bawat araw may salita ang Diyos para sa iyo. Dito mo matatagpuan ang salitang iyon. At sa huli, inirerekomenda kong panoorin mo ngayon din ang isa pang panalangin. Huwag ka munang umalis. Kung kumikilos ang banal na espiritu ngayon, manatili ka pa ng kaunti. Hayaang mabasa ka nito, hayaang gabayan ka. Sa pagtatapos ng panalangin ito, mag-iiwan ako sa iyong screen ng isa pang video na may pangakong maaaring lubos na makaantig sa iyo. Mag-click ka at magpatuloy sa pakikipag-isa. Salamat sa iyong pagbisita, salamat sa iyong pagtitiwala, salamat sa pagsisimula ng iyong araw kasama ang Diyos. At tandaan mo ito, hindi mahalaga kung paano gumising ang mundo sa labas, ikaw ay natatakpan na. Ikaw ay pinagpala na, ikaw ay nasa mga kamay na ng pastol, ng hari, ng kataas-taasan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.